Yan. Lumabas to guys eh. So, mahal kayo ng person nyo. Loyal and faithful siya sa inyo. Hindi ko lang alam kung nararamdaman nyo kasi nga itong person nyo, sabi ko nga, 'di ba, parang medyo may pagka-cold, hindi expressive. Kaya yung iba sa inyo nagdududa. Pinagdududahan nyo siya kasi baka hindi siya palagi nag-I love you, baka hindi siya palagi nag-update sa inyo, lalo na kung magkalayo kayo, hindi siya pala text, ganyan. Hindi siya affectionate. Pero deep inside, itong person na to, mahal nila kayo, mga kapiksi. And para sa kanila, ikaw yung tunay niyang kaligayahan. Hello guys, hello. Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo. So, dito sa deck na to guys, ito yung mga influensya, mga influences sa love life nyo ngayong April. So, we have true love, meron tayong past love, soulmate, meron din tayong money, merong Ice Queen energy, and meron din tayong short term guys. So, dito, pwedeng yung relationship nyo, pwedeng he-she, pwedeng she na relationship mga kapiksi, pero meron tayong Ice Queen energy. Ibig sabihin nitong Ice Queen, malamig mga kapiksi. So, it's either nanlalamig siya sa'yo, nanlalamig ka sa kanya, or pwedeng malamig yung treatment, cold treatment, or parang hindi expressive, no, hindi affectionate. Kasi merong ibang tao guys na yes, mahal nila kayo, pero hindi nila alam kung paano i-express, or hindi sila mahilig mag-express, no, ng mga love language. Hindi sila I love you, hindi sila ma-text, hindi sila ma-showy, but it doesn't mean hindi nila kayo mahal. Hindi lang sila expressive mga kapiksi. There are a lot of factors guys. Pwedeng sa personality nila mismo, or pwedeng nakokornihan sila, nababaduyan sila, ganyan, or pwede ring na hindi sila lumaki sa environment na ganon nung kabataan nila. Kasi minsan, di ba, may mga family na hindi I love you, hindi sanay makarinig ng I love you, especially sa Asian families, no? Sa mga Asian families, ganyan, hindi masyadong I love you compared sa iba. So, yeah. So, pwedeng ganun mga kapiksi. Pero, and ito guys, nakita rin natin na pwedeng past love din kayo nitong person mo, or mag-ex na kayo, pero parang short term yung inyong relationship, mga kapiksi, no? Kumbaga parang short-lived yung inyong relationship, yung naging relasyon nyo nitong person na to. Pwedeng ex-lovers na kayo right now mga kapiksi, pero feeling ko parang may natutunan kayo doon kasi merong true love na energy. So even if minsan may mga ganun guys, no, na naghihiwalay ng wala lang, basta na lang naghiwalay, walang away, walang masyadong pinag-awayan, pero parang you're not meant to be. May mga ganun guys. Pero you value, you respect each other, 'di ba? You value one another. Meron namang iba na kahit na ang tagal-tagal na magkasama, 'di ba? Tsaka nila ma-realize na hindi pala nila mahal yung isa't isa. Hindi ko alam kung alin yung mas maganda, yung maghiwalay kayo pero nandun yung paggalang or love, kasi dun sa magtagal nga kayo pero wala naman love. Yeah. Pero, yeah. So, pwedeng mag-ex na kayo nitong person na to, guys, or pwedeng merong nangyari sa past nyo nitong person na to, panandalian, guys, pero nandun pa rin yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Money is also one factor na nakaka-apekto sa relationship nyo mga kapiksi. Yung iba sa nyo guys, pwedeng naghiwalay kayo dahil LDR, dahil sa distance, kasi kailangan magtrabaho, ganyan, pero nandun pa rin yung pagmamahal nyo kahit nahiwalay na kayo sa isa't isa. So yung mga ganong
klase ng story mga kapiksi. And of course, itong soulmate energy guys, di ko alam kung na ano ko na. Pero the reason kung bakit malakas yung hatak nyo, yung connection nyo sa isa't isa nitong person na to is because pwedeng soulmate kayo nitong person na to mga kapiksi. Alright? So comment down below, Aries, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo guys ngayong April. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman guys. Ngayon, 2024, mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan mga kapiksi. And good news guys, no? Dahil ngayong April, meron tayong bagong promo. Magbibigay tayo ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course guys. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career guys, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Aries guys, kayo in-represent ng Queen of Wands. Ito yung love energy natin, mga kapiksi. So, ito yung positive and negative energy. Kagaya nga nung nakita natin mga kapiksi, no? Yung iba sa nyo guys, umiiyak kayo because pwedeng nagkahiwalay na kayo nitong person na to. Short term mga kapiksi, para maiksi lang yung naging relasyon nyo with this person guys, and kailangan nyo maghiwalay kasi yung iba sa nyo, meron kayong magkaibang paniniwala, no? Yung person mo parang more ambitious yung person mo, importante sa kanya yung pera. Ayan, lumabas siya mga kapiksi. Very important sa person mo. Pwede nagkaroon ito ng offer sa malayo guys. Pwede namang hindi abroad, pwedeng dito lang din sa Pilipinas or kung saan man, pero kailangan nyo maghiwalay guys kasi kailangan ng person mo or gusto ng person mo na i-pursue yung career niya or i-pursue yung kanyang pagkakakitaan, mga kapiksi. Gusto ng person mo na magkaroon siya ng matibay na and stable na finances, kaperahan guys. And pero for some of you guys, feeling ko mag-asawa na rin kayo, tapos palaging wala yung person mo sa bahay nyo kasi pwedeng nadidestino siya sa iba-ibang lugar. So even if nasa Pilipinas siya, pero yung trabaho naman niya requires him or requires her to work sa malayo, no? Pwedeng sa mga probinsya, ganyan. May kilala kong ganon, na parang ano na rin siya, OFW. Pero hindi siya OFW. Bihira niya lang makita yung pamilya niya kasi nakadestino siya sa ibang lugar. So parang ganon yung nangyayari sa inyong relationship mga kapiksi. So there's a lot of disappointments here, may mga stress and anxieties guys, and kahit na parang sabihin nyo sa person nyo na mag-resign ka na dyan, hanap ka na lang ng ibang trabaho, pero para sa person mo parang importante sa kanya yung trabaho niya, na hindi niya mabitawan, hindi niya mawala, hindi niya kayang mawala yun sa kanya guys. Pero sometimes nakikita natin na may mga tukso sa paligid ng person mo, especially kung LDR kayo, hindi yun maiwasan. Actually, kahit nga hindi LDR, no, may mga tukso talaga. Pero nakikita din naman natin na yung person mo parang loyal and faithful siya sa'yo. Kumbaga, babalik at babalik pa rin sa'yo yung person mo, mga kapiksi. Even if, excuse for the word, tumitikim sa iba, ganyan, kahit na sabihin natin na nagsa-sideline sa iba, pero yung person mo, ikaw ang tahanan niya. You are his home, mga kapiksi. So, uuwi at uuwi pa rin ito sa inyo, guys. So, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan.
So, nandito yung pagmamahal, but nandito rin yung paninimbang. Kasi mahal kayo ng person nyo, guys, pero mahal din niya yung trabaho niya. So, yun nakikita na, ayan o, gusto niya, actually, itong person mo, gusto niya na blessed yung, gusto niya na maraming blessings, gusto niya ng person mo na financially secure and stable siya. Kasi para sa inyo din, na mag-anak, lalo na kung may mga asawa at pamilya asawa na kayo, lalo na kung may mga anak na kayo, kung baga isang pamilya na kayo ng person mo. Mahal kayo ng person mo, kaya nagsisikap siya. Yun nga lang, ang consequence nun is kailangan nyo magkalayo or kailangan niyang lumayo ng trabaho pa. Kasi yun lang yung alam niyang gawin. Pwedeng yun lang din kasi yung alam niyang gawin. Pwedeng malaki din yung bayad doon or maganda naman yung kumpanya, ganyan. Kaya hindi niya rin maiwan mga kapiksi. Alright? Pero one thing for sure dito, guys, nakikita natin is mahal kayo etong true love na to. Yan. Lumabas to, guys, eh. So, mahal kayo ng person nyo. Loyal and faithful siya sa inyo. Hindi ko lang alam kung nararamdaman nyo kasi nga, itong person nyo, sabi ko nga, di ba, parang medyo may pagka-cold, hindi expressive. Kaya yung iba sa inyo, nagdududa. Pinagdududahan nyo siya kasi baka hindi siya palagi nag-I love you, baka hindi siya palagi nag-update sa inyo, lalo na kung magkalayo kayo, hindi siya pala text, ganyan. Hindi siya affectionate. Pero, deep inside, itong person na to, mahal nila kayo, mga kapiksi. And para sa kanila, ikaw yung tunay niyang kaligayahan. Alright? So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Pwede nyo, guys, pakinggan yung ating subliminal for LDR, no? Para kahit na hindi kayo nagkikita, hindi kayo masyado nagkakausap, palagi pa rin kayong namimiss at hinahanap-hanap ng person nyo and palagi kayong nasa isip nila, mga kapiksi. So, libre lang yun sa ating YouTube channel. So, tingnan natin yung additional na love advice naman or love message para sa inyo, mga kapiksi. Alisin ang galit sa puso, matuto kang magpatawad. So, ito, guys, very important. Ito kasi yung galit, yung anger, yung hatred, yung resentment, all of those are negative emotions, no? And kapag kami mga negative emotions kayo sa buhay nyo, nagsisilbing block yan, balakid sa buhay nyo. Hindi lang sa love and relationship, even sa pangkabuhayan in general. Malas yan, guys. So, alisin natin yon. At saka nakaka-stress yun, nakakapangit yun, mga kapiksi. Mabigat ang buhay kapag marami kayong mga negative emotions. So, alisin nyo yung galit nyo, yung puso nyo, yung hatred nyo. Matuto kayo magpatawad. Kung may nagawa yung person nyo, ganyan. Hindi naman siya pang forever, diba? Kung nagawa niya na, tapos na it's over. Kasi pagka nagalit kayo yung nagsasuffer, hindi naman yung person, 'di ba? So, alisin niyo na yung galit para wag na kayong pumangit, 'di ba? Rhyme pa. Pwedeng maging tula, alisin ang galit para wag kayong pumangit. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. And ito, guys, i-mind nyo itong true love, mind loyal person, mind faithful person, yan. I-mind nyo yan kasi yan yung nakikita natin na talagang mahal kayo ng person nyo and very loyal sila sa inyo. Okay? So, ito yung mga relationship subliminals natin, guys. Pakinggan nyo para talagang makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.